Magandang hapon po sa ating lahat and welcome to The Word is Not Bound, a ministry of Lead Someone to the Savior dedicated to share the Word of God with the goal of knowing Jesus Christ more. Our main text for today's devotion is found in the book of Ecclesiastes, chapter 11, verse 9 to 10, and the Bible reads, "Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth. And walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment. Therefore remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity." Ang title po ng ating short devotion this afternoon is Freedom and Accountability. Nung tayo po yung mga bata pa, ang ating mga magulang, marami silang mga house rules sa atin. Marami silang mga inuutos, maraming pinagbabawal, maraming pinagagawa. Kailangan mong matulog sa hapon, kailangan mong matulog ng maaga, kailangan mong gumising ng maaga. Maging sa pagkain, hindi pwedeng kung ano yung gusto natin kainin, yun na yung ipakakain sa atin. Usually, we are forced to eat vegetables. Diba? Hindi pwedeng kung ano gusto mo, yun ang kakainin mo. Ang sabi nga sa atin nung araw, kung ano nasa pesa, yun ang kakainin. At habang lumalaki tayo, binibigyan tayo ng responsibilidad sa bahay. Diba? Tiga-ugas ka ng pinggan, ikaw ay matututo maglaba, matututo magluto. Ayan, hinahanda tayo sa buhay. And pag tinignan natin siya, para siyang restrictive, ang daming bawal, para tayo nakakahon, hindi natin kayang gawin yung gusto lang natin gawin. And maraming pagkakataon na kahit ang inyong pong lingkod, syempre nagkakaroon din ng frustration kasi syempre bata ka, hindi mo naiintindihan ba't pinagagawa sa iyo yan, ba't hindi mo pwedeng gawin yung mga bagay na gusto mo. Minsan nagagalit pa tayo dahil may mga sitwasyon na syempre, di ba, may mga gusto kong gawin na hindi mo magawa. Pero ngayon na tayo malaki na, andito na, meron na tayong kalayaan na gawin yung gusto natin gawin. Pwede na tayong magdesisyon para sa ating mga sarili. At syempre sa mga desisyon na to, meron tayong responsibilidad. At meron tayong tinatawag na accountability. Bakit? Kasi ang mga desisyon may consequences. Kaya pala tayo inihahanda ng ating mga magulang ay para paglaki natin ay handa rin tayo na magdesisyon ng tama. Sapagkat sa buhay po natin dito, maaaring magkaroon ng maayos na bunga o hindi magandang outcome, depende sa desisyon na gagawin mo. Siyempre, pagka good yung outcome, maayos yung kalusugan, diba? May pag-unlad, may kapayapaan. Usually, kapag hindi tama yung desisyon, merong kaparusahan, maaaring sa aspeto ng kalusugan o baka ang nagsasuffer ay ang relationships. Minsan, ang resulta rin ng hindi magandang desisyon ay kahirapan o kamatayan. Ito po yung reality ng buhay na meron tayo ngayon sa mundong ito. Pero alam niyo po ba, meron pang isang realidad na kailangan nating harapin. Na meron tayong tinatawag na free will, malaya tayong magdesisyon kung anong gusto nating gawin. Pero minsan or kadalasan, nakakalimutan natin na merong Diyos na siyang huhusga sa ating mga kilos kahit sa ating mga salita na binibitawan. Sabi po sa Matthew 12:36-37, sabi ng ating Panginoon Kristo, "But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned." Kaya nga po mahalaga sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, na talagang mag-isip muna at piliin ang bawat salita na lalabas sa ating mga bibig. Isang tinatawag na rule of thumb natin is bago tayo magsalita, mag-isip muna tayo. At isipin natin kung maririnig ba ito ng mga tao. Ang mga salita ko ba ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? At sa mga salitang aking sasabihin, makikita ba nila si Kristo dito? Makikita ba nila si Kristo sa akin? At ang mga salitang ito ay magbibigay ba ng maayos na testimony na ako ay Kristiyano?
And yes, we will also be judged by our actions. Sabi po sa Revelation 20:11-13, "And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works." Sa buhay po natin ngayon, kung ang ating mga aksyon ay mapapatunayan na lumalabag sa batas, at tayo po ay nahuli, tayo po ay papaparusahan. Maaari tayo makulong, di ba? Pwede tayo masampahan ng kaso. Pagka ang mga salita natin may na-offend sa mga sinabi natin, we usually get in trouble. Pero ang hindi perpekto sa buhay natin ito, may mga tao na gumagawa nito pero hindi napaparusahan. People can get away with it. Ilan ba ang ating mga unsolved murder cases? Ilan ba dito yung mga inosenteng tao na sila yung nakukulong imbis na yung may kasalanan? Kasi hindi naman perpekto ang ating judicial system. Diba? Minsan, kung may pera ka, kung meron kang kapangyarihan, diba? Nagagamit ito para hindi ka maparusahan. And yes, the reality that we face is that injustice happens in this world. Pero yung kababasa lang po natin na verse na po, when it says one day, God will judge all of us. At walang pera, walang kapangyarihan na makakapagligtas kahit kanino kapag ka ang Diyos na po ang nagparusa, ang Diyos ang humatol, na tayo ay pupunta sa impyerno. And in the scriptures, there's only one way where we can avoid hell. And He is the door, the only door towards heaven. Sabi po sa John 10, verse 9-10, "I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly." Ito po ang ating Panginoong Jesucristo na nagsasalita. Pero ano ang dapat nating paniwalaan, pagkatiwalaan kay Kristo? Kailangan po natin siyang paniwalaan, manampalataya na siya ay anak ng Diyos, nagkatawang tao, na buhay ng walang kasalanan dito sa mundong ito. Siya po ay pinako sa krus, namatay, inilibing, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, ng lahat ng ating mga kasalanan. At matapos ng 3 araw, siya po ay nabuhay muli, forever defeating death and giving us the hope of resurrection when we die. Sabi po sa Galatians 2:16, "Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of law. For by the works of the law shall no flesh be justified." Sa mata po ng batas ng Diyos, lahat po tayo makasalanan. At ang ating pananampalataya lamang, ang ating pagtitiwala lamang kay Kristo, ang makakapaghugas ng ating mga kasalanan. Maraming mga tao ang kumukutya dito sa kaligtasang ito. At sasabihin nila, talaga ba? Ganyan ba kadali maligtas? Hindi ba dapat na paghirapan mo ang iyong kaligtasan para masecure mo ang iyong salvation? Hindi po. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo na po ang gumawa ng mahirap na bagay. Siya na po ang pinarusahan. Siya na po ang naging kapalit natin sa dapat na kaparusahan ay para sa atin. Sapagkat siya lamang po ang karapat-dapat. He is the only one qualified to take our place so that we can be justified and so that God's justice may be satisfied. Marahil ang tanong ng iba ay kung meron ng salvation, meron ng eternal security, nasa na yung tinatawag na accountability kung ikaw ay patuloy na magkakasala.
at ang tao po ay patuloy na magkakasala sapagkat tayo ay nasa laman pa. Marahil ang iniisip ng iba, itong eternal security na to ay nagbibigay ng lisensya sa mga Kristiyano na magkasala. Hindi po, sapagkat kung kayo po ay tumanggap at naniwala at nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas at Panginoon, yung ating mga kasalanan na yan becomes Christ's accountability. He will answer for our sins. Pero tayo bilang mananampalataya, we are called to holiness. So now, ito na ngayon ang ating responsibility and accountability na pagkatapos natin makakilala sa ating Panginoong Jesucristo na ang ating buhay ngayon ay unti-unti magbago sa pamamagitan ng pagsunod sa mga inuutos ng ating Panginoong Jesucristo sa pagbabasa ng Biblia at pagsunod sa sinasabi nito. Our aim, though we are still not perfect, is to not commit any sins. That is the goal. Sabi po sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. And yan po mga kaibigan, ang true freedom and accountability. Praise the Lord Jesus Christ that we are freed from the punishment of our sins, and now it is our accountability to be holy as followers of Christ. We strive to be holy. Hindi po ito madali. Hindi ito isang iglap. Ito po ay isang proseso at araw-araw dapat ang mga Kristiyano, we aim to be closer to Christ. Sabi po sa 1 Peter 1:15-16, But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, Be ye holy, for I am holy. Mga kapatid sa pananampalataya, this is the goal for the rest of our lives. But let us make sure that we are striving for true holiness sa lahat po ng ating gagawin. Wag po tayo yung para bang nagpapanggap na banal. Sinasabi nila banal-banalan. Dapat ang ating goal talaga ay maging katulad ni Kristo. Hindi po para makita ng tao, kundi para maging kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoong Diyos. At sa mga nakikinig po sa atin ngayon na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, maraming beses yung maririnig itong katagang ito. Ang mga tao sasabihin nila, only God can judge me. Pero nakakalimutan nila na one day, yes, tatayo tayong lahat sa harapan ng Panginoon. At tayo po kanyang huhusgahan, hindi lamang po sa ating gawa, even with our words na binabanggit natin sa araw-araw. At wala pong innocent na tao. Kasi lahat po tayo ay nagkasala sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po hanggat may oras pa, habang tayo ay nabubuhay pa, habang tayo may pagkakataon pa, we should believe and trust our Lord Jesus Christ that His sacrifice on the cross is enough to God to pardon our sins, have forgiveness, and be judged as innocents because Christ already paid for our sins.